Lihim na umiibig si Niana sa kanyang amo. Lihim lamang ang lahat dahil alam niya sa sarili na kahit kailan hindi siya nito papansinin. Dahil bukod sa napakagwapo nito ay isa rin itong mayamang binata, samantalang siya anak lamang ng isang kasambahay. Sa tuwing makikita niya si Devon Lazaro, hanggang tingin lamang siya. Inaalala ang mga panahon nung sila ay bata. Nagbago nga lang iyon nang minsang lumipat ng tirahan ang kanyang kababata. Hanggang ngayon, umaasa si Niana na sana, balang araw, maalala siya ng lalaki, kahit na imposibleng mangyari yun. Lumuwas siya ng Manila at namasukan bilang kasambahay sa mga Lazaro. Tanging hangad niya, makita ang matagal ng minimithing binata. Pero nadurog ang puso ni Niana nang mapag-alaman ng may kasintahan na pala ito. Parang libo-libong patalim ang tumarak sa kanyang puso. Nagawa niyang maglasing kahit hindi naman siya sanay. Nagawa niyang humagulgol kahit na siya lamang ang nakakaalam kung bakit siya nasasaktan. Ngunit biglang nagbago ang kanyang kapalaran ng gabing yun. Dahil sa kahibangan at pagnanasa, nagawa niyang akitin ng binata. Hindi matutumbasan ang kagalakan niya nang mapansin siya nito kahit siya'y wala sa katinoan dahil sa kalasingan. Nagpaubayat inalay ang sarili kahit walang kahahantungan ng sandaling yun. Ngunit nang matauhan si Niana, doon niya napagtanto ang lahat. Isa siyang hibang na nagawa niya ang bagay na yun. Dahil sa sobrang hiyang nararamdaman, hindi na siya naghintay na magmulat ng mga mata si Devon. Umalis siya ng tahimik at hindi na bumalik pa. Pero ang isang gabing yun ay nagbunga. Isang gabi na dahil sa kahibangan, isang sanggulang na buo. Hindi siya nagsisi, hindi siya nagalit. Bagkus ikinatuwa niya iyon dahil kahit papaano, nagkaroon siya ng anak sa pinakamamahal na kababata. Hindi na siya umaasa na makilala at maalala siya nito. Tinanggap na lamang niya sa sarili ang lahat at binuhay ang anak sa sariling sikap. Ngunit paano kung mangialam na ang tadhana at ito ang kusang maglapit sa anak niya at sa ama nitong isang CEO ng isang napakalaking kumpanya? Pahintulutan kaya niya? Opo, Nay. Nandito na po kami ni Malaya sa Maynila. Huwag po kayo mag-alala. Maayos naman po ang apo ninyo. Tinignan niya ang 3 taong batang babae na nakaupo sa isang bench. Abala ito sa kinakaing ice cream. Matapos nilang bumaba ng train kanina, dumaan muna sila sa mall para mananghalian. Sakto namang tumawag ang nanay niya na halatang nag-aalala talaga sa tono pa lang ng boses nito. Are you finished, my love? Tukoy sa kakaubos lang nitong cone ice cream. Yes po, Mami. Ngiti nitong tugon. Napakaganda naman ang anak nila ni Devon. Kamukhang kamukha ito ng ama. Mula sa hugis ng muka, magkabila ang dimples. Mga mata, maging ang matangos na ilong, naani mo isang kanuang lahi. Napakaputi rin ang balat nito at brown hair. Yun na yun kasi talaga ang buhok nito nang ipanganak niya. Kagaya ng sa daddy nito. Napabuntong hininga siya at napapaisip kung nasaan na nga kaya si Devon Lazaro. Ilang taon na rin ang lumipas nang magdesisyon siyang umalis ng mansyon ng mga ito. Siyempre, ano ba ang hiya niya kung naroon pa rin siya? Gayong may nangyari sa kanila ng binata. Isa pa, baka isumpa siya ng GF nito. Ang sakit lang sa panig niya na siya lang itong nakakaalala ng kanyang kababata. Pero si Devon, hindi na yata. Paano pa kung isa pala itong napakayamang tao? Naiinggit siya sa binata. Siya kaya? Kailan naman kaya magkakapera at yayaman? Hindi para sa sarili, kundi para sa anak niya. Let's go na anak, kailangan na nating umalis. Pinunasan niya muna ang mukha ng anak bago ito pinababa sa kinauupo ang bench. Ayos lang na hindi siya panagutan dahil kasalanan din naman niya. Kaya nga first and last na inom niya na yun dahil nababaliw siya kapag nalalasing. Siya nga pala, narito siya sa Manila para makapaghanap ng mapapasukan. Fresh graduate kasi siya sa kursong sekretarial. Yun lang kasi ang kanyang kaya. Siya lang din ang nagpaaral sa kanyang sarili. Kailangan, lalo na't may anak siya. Matapos niyang mga anak noon, tsaka siya nag-aral. Siyempre, ang mahal niyang nanay ang nagbantay ng kanyang baby. Kaya nga oras-oras yata nangangamusta dahil mahal na mahal nito ang apo.
Kahit next week, luluwas naman ito rito. Ewan baga niya kung bakit iniwan pa ito na nakabuntis rito. Gayong napakabuti ng puso ng nanay niya. Hindi naman siya nagtanong kung sino ang ama niya. Basta ayaw lang nitong magsalita. Hanggang heto na nga, tumanda na siya ng ganito, hindi pa rin niya nakikilala kung sino ang kanyang tatay. Paglabas nila ni Malaya ng mall, sakto namang may tumigil na tricycle sa kanilang tapat. Sa 1245 Mandarin Village, Sampaloc, Manong. Ngunit bago pa man sila nakasakay, nagulat siya nang may sabay-sabay na tumigil na magagarang sasakyan sa likuran ng tricycle. Nasagi pa nito ang kawawang sasakyan kaya tumabante. Hoy, ano ba? Hindi porket magaray ang kotse nyo, maninira na kayo ng sasakyan ng iba. Nainis siya bigla, para kasing nagyayabang porket kumikintab ang kotse ng mga ito. Ma'am, hayaan nyo na po. Bulong ng driver, tsaka ito umabante ng 1 metro. Bakit kuya? Kita nyo ho ba yun? Nasira ang tapaludo nyo. Ma'am, mukhang hindi nyo kilala ang Miss Niana Robles. Tumaas ang isang kilay niya at itinago si Malaya sa likuran. Baka kasi kung sino ang mga taong to. Lalo na at parang mga executive kung manamit. Abay nakasuot ng terno ang 5 mga lalaking nakatayo sa harapan niya. Biglang umarangkada ang tricycle. Sinagawan niyang bumalik pero hindi na lumingon. Sira ulong yun ah. Bulong niya at muling bumaling sa mga nakasuot. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Wala akong pera kaya tigilan nyo ko. Banta niya. Sa panahon ngayon, kailangan maging palaban. Hindi ka dapat nagpapaapi kahit kanino. Dahil pareho lang naman kayong humihinga sa isang hangin, nakakaapak sa isang lupa, at nakatira sa iisang mundo. Yun nga lang ay mahirap siya, mayaman sila. Pero bakit? Kung nasa tama naman siya, bakit hindi ipaglalaban ng sa tingin niya'y tama? Narito po si Chairman Robles para po sunduin kayo, miss. Natulala siya nang yumuko ang mga ito nang bumukas ang pintuan ng magarang sasakyan at dahan-dahang lumabas doon ang may edad na lalaki. Para siyang nanuno sa punso dahil ang mukha nito ay mukha ng lalaking nasa larawan na pagmamay-ari ng kanyang nanay. Anak, para siyang mabubuwal nang tawagin siya nito. Ako ho? Turo niya sa sarili. Oo, iha. Ikaw nga niya na anak. Anong... Ito ba ang sinasabi ng nanay niya kaninang susundo sa kanila? Pero sobrang bongga naman yata nito. Kinalong niya si Malaya. Baka kasi nagkakamali lang ang mga ito. Naghahanda lamang siya para talikuran ng mga taong hindi naman niya kilala. Niana, iha. Please, listen to me first. Tatakbo na sana siya nang pumalibot sa kinatatayuan niya ang mga lalaki. Here, take a look at this. Sabay lahad sa litrato nitong hawak. Ayaw sana niyang tignan pero parang natakot siyang bigla sa mga tingin ng mga kalalakihan sa kanya. This is your mom, right? Oo nga, si Nanay Rose niya yun. Bakit may ganyan ka? Sasagot na sana ito nang mag-ring ang kanyang cellphone. Ang nanay niya iyon. Nay, makinig ka. May mga tao rito at... Siya ang tatay mo, anak. Doon na siya natamimi at hindi man lang kumurap habang nakatitig sa lalaki nakatayo sa mismong harapan nila ng anak niya. Hindi siya nagustuhan ng dad ko para sa akin ni Yana. Ipinaglaban ko si Rose pero nawala siya ng biglaan. Tanging naiwan sa akin ay isang sulat na wag ko na siyang hanapin. Dahil may sakit sa puso ang lolo mo noon kaya hindi ko maiwan upang hanapin si Rose. Hindi ko man lang sinubukan, anak. Yun ang isang pagkakamali ko. Nagkataon na nakita ko siya sa isang probinsya. Doon ko napagtanto na nagkaanak kami ikaw yun. Ngayong wala na si dad. Gagawin ko nang matagal ko nang dapat na ginawa. Ang makasama ka at ang nanay mo, anak. Naluluhan itong sambit. Hindi siya nakasagot dahil nasa gitna pa rin siya ng sobrang pagkagulat dahil sa nangyayari. Tulog si Malaya kaya tahimik ang kotseng yun. Nasa kandungan niya ang bata. Napakaganda ng apo ko. Nagpunas ito ng luha at tumingin sa batang hawak niya. Hindi ako makapaniwala na hindi lang pala ikaw at si Rose ang makakasama ko, kundi may apo pa. Halatang napakasaya nito. Hindi alam ni Niana kung ano ang unang sasabihin. Talaga kasing ikinagulat niya
ang mga rebelasyong ito ng kanyang ama. Kaya malakas ang loob ng nanay niya na payagan sila ni Malaya rito dahil may backup pala ito. Lumiko ang sinasakyan nila at maya-maya tumambad ang isang exclusive subdivision na may pangalan pa ng may-ari sa ibabaw ng malaki at malapad na gate. Robles Paradise. Nilingon niya ang ama. Nakangiti lang ito habang nakatuon sa unahan ng tingin. Mukhang hindi ordinaryong mamamayan ang kanyang tatay dahil isa itong mayamang tao. Sa pinakadulo ng kalsada ay isang napakagandang bahay na bato ang tumambad sa paningin niya. Napakalaki nun at hindi maipagkakailang mansyon dahil sa laki at yara ng bahay. Gate pa lang high-tech na. Paano pa kaya sa loob? Kusa itong bumubukas at kusa ring sasara. Napakataas nun, mukhang mahihirapan ng kawatan. "Welcome to your new home, anak, apo ko." Sabay haplos sa buhok ni Malaya na hanggang ngayon ay mahimbing ang tulog. "Welcome, Miss Niana." Nagulat siya na may 4 na kasambahay ang bumati mula sa main door. Nayuko siya at ngumiti, tsaka hindi nakalimutang magpasalamat. Napakaganda ng anak ni Chairman, no? At halatang mabait din. Kamukhang kamukha din kamo ni Chairman, hindi gaya ng ampo ni Chairman, no? Narinig iyon habang kasunod sa likuran ng kanyang tatay. Mukhang may ampon ng kanyang tatay. "Bago tayo kumain, anak, iakyat muna natin ang apo ko." Anito, nang matapat sila sa paikot na hagdanan, paakyat sa ikalawang palapag. "Huwag kang mahihiya niya na anak, lahat ng ito'y sayo, at lahat ng nakikita mo ay sayo." Wala siyang masabi, kaya hindi na talaga siya nakapagsalita pa. Pagdating nila sa taas, tumigil sila sa ikalawang silid sa kanan. Pagbukas nun, tumambad ang napaka-cute at napakagandang silid ni Malaya. Mukhang pinaghandaan talaga ito ng kanyang tatay. "Paano niyo po nalamang?" "Kahit hindi ko alam, anak, nakahanda na ito agad. May silid rin ng magiging apo ko kung lalaki kung sakali man. At nasa kabilang kwarto lang yon." Nagagalak ang puso niya nang makita ang kulay pink color ng pinta ng silid at halos lahat ng gamit doon ay kulay pink. Napakaganda. Tiyak na kapag nagising si Malaya, talagang matutuwa ang kanyang baby. Kinumutan niya ito matapos subarin ang suot nitong sapatos. Hinalikan niya sa noo bago sila lumabas ng kanyang tatay. "Anak, matanong ko lang, nasaan ang tatay ng apo ko?" Natigilan siya at tila nagulat sa tanong na yun. "Wala po, tay, at ayoko na pong pag-usapan yun." Pilit niyang sagot. Hanggat maaari, ayaw talaga niyang malaman ng iba ang tungkol sa ama ng bata dahil ayaw na niyang guluhin ang tahimik na buhay ng kanyang kababatang si Devon. Kung pahihintulutan ng langit, handa niya namang ipakilala, pero hanggat walang sinasabi ang tadhana, ayaw niyang gumalaw at ito'y pangunahan dahil ayaw niyang makasira ng isang relasyon. Ginusto niya kasi ito, kaya maninindigan siyang mag-isa. "Ganun ba? I respect your decision, anak." Mabuti na lang at madali itong kausap. Pagbaba nilang dalawa, sakto ring may pumasok sa main door. Isang babae't maganda ito. Sopistikada ang kasuotan at halatang mataray sa kilay pa lamang. "Good evening, Daddy." "Natalie, iha." Mukhang ito ang ampong sinasabi ng mga kasambahay. Tumingin ang babae sa kanya at napalingon din ang tatay niya sa dako niya. Hinawakan siya nito sa braso at hinila palapit rito. "Here's my daughter, Niana. Do you remember what I've told you yesterday? Here she is, your older sister." "Good, great, may sister pala ako. Ang saya nito. Walang kabuhay-buhay nitong usal." "Niana, she is Natalie, my adopted daughter. Namatay kasi ang nanay niya na kasambahay namin, so I decided to adopt her. Don't worry, magkakasundo kayo dahil mabait si Natalie." Ngumiti siya kahit hindi iyon makatotohanan. Gaya ng ginagawa ng babaeng ito, marunong din naman siyang mamlastik, lalo na kung nagbabait-baitan. "Hello, Natalie. Nice to meet you." Inabot niya ang kamay, ngunit inirapan lamang siya nito. Natigilan siya hindi dahil sa hindi nito pagpansin, kundi sa mukha nito. Para kasing nakita niya na ito noon, hindi lamang niya maalala kung kailan at kung saan. "Natalie, come back here."
Pero kahit anong tawag ng tatay niya, hindi man lang ito lumingon. Hayaan niyo na, tay. Mukhang naninibago si Natalie. Kahit nga po ako hindi pa rin makapaniwala. Hayaan niyo ho at magiging maayos din yan. Ani at ngumiti ito. Kagaya ka talaga ng nanay mo, anak. Kaya nga mahal na mahal ko yun eh. Oo, mabait ang nanay niya talaga. Pero siya, nakadepende ang ugali niya sa taong kaharap niya. May anak pero walang asawa? Ibang klase din ang ate ko, Dad. Halata ang pangasar sa tinig nito, pero hindi siya umimik at itinuloy lamang ang pagkain. Gising na rin si Malaya at si Manang Susan ang nagbabantay sa taas habang naghahaponan siya kasabay ang tatay Arman niya at ang babaeng parang hindi yata gusto na narito siya. Si Natalie, ibang klase rin talaga ang babaeng ito. Ilang oras pa lang siyang naririto pero halatang inis na ito. Siguro ay nagagalit dahil may kahati na ito sa lahat ng bagay. Natalie, tumahimik ka muna, okay? Kumain ka na. Wika ng kanilang tatay. Inis itong bumaling sa pinggan at nagsimulang kumain. Tay, ang sabi ni nanay, baka hindi raw muna siya makasunod sa amin ni Malaya dito. Wala pa daw kasi siyang nakikitang tagatingin sa lupa namin sa probinsya. Anya nang makasubo. Tumingin ang ama niya sa kanyang bahagi. Don't worry anak, ako na lang ang pupunta doon one of this day. Anito nang nakangiti. Mukhang sa ama niya nakuha ang kaputian, tangos ng ilong at tangkad. Masaya na siya sa ganito. At least ay hindi na sila mahihirapan, lalo na at may mayaman naman pala siyang tatay. Kanina'y nangangarap pa siya, abat biglang natupad sa isang kisap mata lamang. Natalie, about the contract with Mr. Villamore, naayos mo na ba? Natigil ito sa pagsubo. About that, Dad, hindi pa. Lately kasi busy ako for some reasons. Maging siya ay napatingin na rin sa babae. Tungkol na naman ba ito sa anak ni Dylan Lazaro? Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo, Natalie? Kung ayaw sa iyo ng tao, huwag mong ipilit ang sarili mo. Remember, you're not a dog. Natigagal siya sa kinauupuan at lihim na nanlaki ang kanyang mga mata. Yun kasi ang apelyido ni Devon. Dad, I love him, okay? At gagawin ko ang lahat, bumalik lang siya sa akin. Napatayo ang tatay niya. Halata itong naiinis. Napakaraming lalaki dyan, Natalie. At ang mga Robles ay hindi naghahabol. Sila ang naghahabol sa atin. Always remember that. Medyo napalakas ang tinig ng kanyang tatay. No. Alam niyo po kung paano ko siya pantasyahin, Daddy. You know how much I love him, okay? So please, Dad, just support me, okay? Napailing ang ama niya at muling naupo. Sa dami ng kababaliwan mo, si Devon Lazaro pa, that womanizer. Nabalitaan ko rin na marami siyang babae. Kaya anak, habang maagay tumigil ka na. Tama lang na hindi kayo nagtagal dahil lolokohin ka lang niya. Hindi nakasagot agad si Natalie. Nanginginig ang mga kamay niya. Si Devon Lazaro? Tama nga ang hinala niya at ang Dylan Lazaro ang ama nito. Hindi din kasi siya nagtagal sa trabaho bilang kasambahay noon, kaya hindi niya nakilala ang ama ni Devon. Ilang araw lang siya sa mansyon ng mga Lazaro at bigla na lamang siyang naglaho. Niana, are you okay, Iha? Napaayos siya ng upo, pilit na sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Oo po tay, ayos lang po. Pero sa loob niya ay hindi. Sabi na nga ba niya't pamilyar nga si Natalie dahil ito mismo ang babaeng nakita niya noon sa mansyon ng mga Lazaro, ang GF ni Devon Lazaro. Pero bakit parang iba na ngayon ang nakikita niya? Nagkahiwalay kaya ang dalawa? Basta Daddy, gusto kong bumalik siya sa akin. Hindi ko kakayanin kung tuluyan kami magkakahiwalay. Ani ng babae bago ito tumayo at tumalikod paalis. Napabuntong hininga na lang ang tatay niya dahil sa ugali siguro ng Natalie. Grabe, wala talagang galang. Dapat nga maging mabait ito dahil sampid lamang. Abay iba eh. Mas matapang pa ito kaysa sa kanya na tunay na anak. Pero hindi pwedeng malaman ng tatay niya na si Malaya ay anak ni Devon Lazaro na ex ng adopted daughter nito. Mahirap na't baka magkagulo. What the hell? Bulalas ni Natalie nang pumasok ito sa room nito. Mag-aalas 8 na ng gabi't paakyat na rin siya para ayusin si Malaya
dahil oras na para matulog. Kung minsan lang kumakain si Malaya, kadalasan ay umaasa lang talaga ito sa gatas. Sa bagay, 3 taon lang kasi ito. Sinasanay naman niya ang bata, pero minsan ay ayaw din. Mahirap talaga kapag toddler ang anak. Binilisan niya ang hakbang dahil mula sa hagdan, rinig niya ang sigaw ni Natalie. "Manang!" Para itong nagtitinda sa tindahan na tinatawag ang suki. Sa lakas ng tinig, kahit siguro sino ay magigising. "Ikaw na bata ka. Bakit ka nandyan sa loob? Lumabas ka doon." Bigla siyang kinabahan nang muli itong magsalita. Nasa pasilyo na siya nang makita ni Niana na kinakaladkad ni Natalie si Malaya palabas ng kwarto. Biglang nag-igting ang bagang niya dahil wala itong pakailam kahit humihikbi na ang kanyang baby. Kita niya ang higpit ng hawak nito sa braso ng bata, kaya dali-dali niyang tinakbo at maagap na kinuha ang anak na hawak ng babae. Nagulat pa ito. Nanlilisik ang mga matang pinakatitigan niya ang babae. "Ikaw, mag-aanak-anak ka, hindi ka naman marunong magdisiplina. Look what she did. Nabasag ang vase. Hinulog ng makulit mong anak." Tinakpan niya ang tenga ng bata at saktong dumating si Manang Susan, ibinigay nito si Malaya at pinaunang pumasok sa silid ng bata. Umiiyak ang anak niya dahil sa paninigaw ni Natalie na ni minsan hindi niya pa nagagawa sa anak niya dahil alam niyang mabait ito. "Kung hindi ka marunong magbantay sa anak mo, huwag kang gagawa-gawa ha. Dahil pag ako nainis, baka kung anong magawa ko." "Ano? Anong gagawin mo?" Bigla niya itong itinulak sa pader. Bumunggo ang likuran ni Natalie doon. "Tell me, Natalie, anong gagawin mo?" Singhal niya. Kahit siya na lang ang masaktan at pagtawanan, wag lamang ang pinakamamahal niyang anak. "Ano ba?" Pero hindi siya nagpatinag. "Itong tatandaan mo. Ilugar mo ang ugali mo, Natalie. Dahil hindi mo ko kilala kung anong klase akong tao. Wag na wag mong uulitin ang ginawa mo. Dahil next time na sigawan mo't sinaktan ng anak ko, sa kalsada ka pupulutin." Madiin niyang sambit. Pilit itong kumawala pero wala itong nagawa ng bigla niyang dakmain gamit ang kanang kamay ang leeg nito at dahan-dahang itinaas sa ere. "Tandaan mo, walang sino mang pwedeng manakit sa anak ko. Dahil kahit demonyo, hindi ko sasantuhin." Dahan-dahang tumaas ang babae habang nakalapat sa pader ang likod nito. "Ano ba? Hindi, Dad." Bigla niyang nabitiwan si Natalie at napaupo ito sa sahig na lumagapak. "Anong nangyayari rito?" Mula sa hagdan ay bumungad ang kanyang tatay. Palipat-lipat ng tingin ng may edad na lalaki sa kanila. "Si ate, gusto niya akong patayin, Dad." Anito, tsaka napahagulgol. Natawa siya dahil bukod sa parang tunay na anak kong umasta si Natalie, magaling din pala itong magdrama. Pero sige lang. "Sige na anak, tumayo ka na." Tinulungan ng tatay niyang makatayo ang babae. "Ano bang nangyari niya na anak?" "Sa ampon po ninyo itanong, dahil alam niya kung anong nangyari." Anya bago tinalikuran ng mga ito. "Sinakal ako ni Niana, Dad. Wala naman po akong ginagawa eh. I just want to carry Malaya dahil napaka-cute ng bata. Pero Niana slapped me and..." Tsaka ito humagulgol. Doon siya lumingon. "I think not. Huwag kang trying hard, Natalie. Baka mapahiya ka kapag ipinakita ko ang ginawa mo sa bata. Baka nakakalimutan mo. CCTVs are everywhere." Natigilan ito at bigla na lamang tumalikod na nagdadabog. Talagang namula ang braso ni Malaya. Kaya nga at sobrang inis niya. Huwag lang talagang uulitin ng Natalie na yun ang ginawa sa anak niya dahil makakatikim talaga ito. Nang sumunod na araw, mag-aalas 8 na siya ng umaga bago nagising. Mas nauna pa ang anak niya kaysa sa kanya. Nagising na lamang siya nang pumasok si Natalie sa silid niya at ginising siya ng bata. Bago siya bumaba, naligo na siya at nagbihis ng isang simpleng purple floral dress. May mga gamit na siya roon sa kwarto bago pa man siya dumating. Ang sabi ng tatay niya, kanya daw yun lahat, kaya sinuot niya. "Magandang umaga anak." "Good morning po, Tay." Kinuha nito si Malaya. "Good morning, Apo. Kamusta ang tulog ng apo kong maganda?" "Very good, Lolo." Natawa ito dahil sa madiing wika ng bata. May 2 kausap ang tatay niya sa sala, isang babae at isang bakla,
kaya siya ay nagtaka. Siya nga pala niya na anak, sila ang kinuha kong mag-aayos sa party mo. Ho? Natawa ang kanyang tatay. Sorry, hindi ko pala nasabi. Ganito kasi iyon anak. Dahil nandito ka na, kailangan kong ipakilala ang kaisa-isa kong anak sa lahat ng tao. Gusto kong makilala ka ng mundo na anak kita. Anak ka ni Arman Robles. Nagulat siya doon, hindi niya ito inaasahan. At dahil sinabi ng nanay mo na next month na pala ang birthday mo, kaya isasabay na natin iyon. Pero tay, hindi naman po ako nagsa-celebrate ng birthday na yan. Isa pa, matanda na ako para doon. Miss Niana, wala pong matanda o bata sa birthday. Lalo na kung ang daddy po ninyo ang bahala sa lahat. Sabat ng bakla. Oo nga miss, tsaka ipakikilala ka bilang isang Robles. Napakabongga nun. Parang mas excited pa ang mga ito kaysa sa kanya. Napaoo na lang din siya. Ano pa ba ang magagawa niya? Matapos mag-usap tungkol sa party, nag-almusal sila bago umalis. Dadaan pa daw kasi sila sa company para sa isang announcement bago sila dumiretso sa mall. Nais daw kasi ng tatay niya na ipag-shopping ang apo kaya hinayaan niya na lamang. Akala niya talaga, isang simpleng araw lang yun pero hindi. Tay, kailangan pa ba akong ipakilala sa board? Di ba po at nandyan na si Natalie? Nasa parking lot na sila at hawak niya sa palad ang anak niya habang patungo sila sa entrance ng building. Mommy, where are we going po? Ngumiti siya nang tignan niya ito. Sa company ni Lolo Arman anak. What is company, Mommy? Malaking building like this. Sabay turo ng isang napakataas na gusali. Mukhang nasa 65 story ang building na yun. Namamangha at hindi niya napigilang malula sa taas ng gusali. Good morning, Chairman. Sunod-sunod na yumuko ang lahat ng mga tauhan ng gusali. Bawat madaanan, bigla na lamang yuyuko. Nasa likod lamang siya at si Malaya. Nasa likod naman nila ang bodyguard ng tatay niya na 3 katao at may malalaking katawan. Papasok na sila sa elevator. Daddy! Napalingon ng lahat kay Natalie na mula sa labas ng gusali. Tumigil ang tatay niya sa pagpasok ng elevator. Why Natalie? At bakit nandito ka pa sa labas? Saan ka naman nagpunta? Kumapit ito sa braso ng kanyang tatay. Dad, here. Please, tanggapin po natin ang partnership na inaalok ng Lazaro Corporation. Please, this is my chance para bumalik sa akin si Devon. Anito't kinabahan siya. Ano daw? Partnership? Kailan to? Anito, sabay abot ng brown envelope. Kanina lang. Parating na rin si Devon Lazaro for our answer, Dad. Kinikilig na sambit ng babae. Kinikilig ito pero siya pinagpapawisan ng malagkit dahil sa kaba. Nilingon niya si Malaya. Pero bigla itong nawala sa tabi niya. Tay, si Malaya po. Anya, bago inilibot ang paningin. Nasaan ang apo ko? Maging ang tatay niya ay natakot na din. Yung apo ko, hanapin ninyo dali. Malakas na utos nito sa mga tauhan. Anga-anga kasi, mawala na nga sana ang anak niya. Aray! Ngunit bago pa nito natapos ang sasabihin, bumuelta na siya ng sampal bago tumalikod upang hanapin ang anak niya. Did you see my apo? Umiling ang mga tauhan. Sa labas ng building baka nakalabas. And tell to the security, tignan ang CCTV footage right now. Palapit siya sa ama at nanlulumo itong umiling nang sumenya siya kung nakita na ang anak niya. Tay, titignan ko sa parking baka lumabas. Nagtanong siya sa security kanina, wala daw napansin. Anong klase bang security guard ang mga yun kung iisang bata hindi man lang nila napansin? Dala-dalawa pa ang gwardiya ng entrance pero walang mga kwenta. Lakad takbo, tingin sa likuran at sa harapan. Magkabilang side, baka tumawid ng kalsada ang anak niya. Ngunit wala hanggang narating ni Niana ang parking. Noong una, hindi niya pa nakita. Pero habang sinisilip-silip niyang bawat madaan ng sasakyan, doon siya nagulat nang makita si Malaya. How old are you, sweetie? I'm 3 years old po. Asan ang magulang mo? Inside the building po. Malumanay na wika ng anak niya. I think nawawala ka. Tumango ang bata. Kinabahan siya. Ngunit nang makita niya ang anak, biglang napalis ang lahat ng kaba at kanyang takot.
Saktong pahakbang na si Niana upang lapitan ng lalaking may buhat sa anak niya. Nang biglang napabalik siya bigla sa pinanggalingan. Muling sumiklab ang kaba sa puso niya nang mula sa magarang sasakyan, lumabas ang lalaking hindi niya na inaasahang makikita. Sa bilis ng kabog ng puso niya, kulang na lang, tumalon iyon mula sa loob ng dibdib niya. Devon? Usal ng labi niya nang makita ang lalaki nakatayo sa likuran ng isa pang lalaki na may kalong sa kanyang baby. Bigla niyang inihilig ang katawan upang hindi siya makita ng mga ito. Sir Devon, pasensya na po. May bata po kasing nawawala yata kaya... Sumilip siya upang makita ang nangyayari. Namimilog ang mga mata nito habang titig na titig kay Malaya. What's your name, young lady? Kahit ang tinig nito hindi man lang nagbago. Baritonong tinig sa tuwing ito'y magsasalita noon, hindi niya mapigilang kiligin. My name is Malaya po. Ngumiti ito kaya ang magkabilang dimple, otomatikong sumilay. Mas tumangkad pa si Devon, pero ang kagwapuhan nito talagang hindi nabawasan. Nasa loob daw po ang magulang niya, sir. Baka isa sa mga empleyado ang mama nitong bata. Sa loob rin naman ho tayo pupunta. Dadalhin ko na lang po. Baka may makapulot at hindi po ibalik, sir. Napakaganda pa namang baby girl nito. Sumang-ayon si Devon, pero bago ito humakbang, tumingin muna ito sa paligid. Bigla niyang itinago ang sarili nang mahagip siya ng mga mata nito. Sana hindi siya nito nakita. Wait, Mang Joso. Mariin siyang napapikit nang maramdaman ang yabag nito na patungo sa kanyang kinaroroonan. Dahan-dahan siyang umikot sa gilid ng sasakyang pinagtataguan patungo sa likod nun. Lolo! Pero nang sumigaw si Malaya, parang nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Sumilip siya mula sa likuran ng kotseng kinaroroonan. Apo! Oh my God, apo ko! Mabutit nandito ka lang pala. Pinakaba mo ko. Nabaling ang atensyon ng mga ito sa kanyang tatay, kaya't malaki ang pasasalamat ni Niana. Mukhang kakampi pa rin ang tadhana ng sandaling yun. Thank you so much, Mr. Lazaro. Salamat at nakita ninyo ang apo ko. Nakipagkamay ang ama niya matapos kunin si Malaya sa kasama ni Devon. It's nothing, Mr. Robles. Masaya ako na tulungan ka. Sagot nito, nagagalak ito kaya napatawa. About the partnership na nais ninyo, pumapayag na ako. Kapalit iyon sa ginawa ninyo sa apo ko. Thank you, Mr. Robles. Napatawa ang kanyang tatay. Maliit na bagay. Let's go inside the building at marami pa tayong pag-uusapan. Ngunit akala niya, dediretso na ang tatay niya papasok ng gusali habang nakasunod ang dalawang lalaki. Tumigil ito't inilibot ng tingin sa paligid. Did you see my daughter? Lumabas kasi siya to find Malaya may apo. Si Devon ang sumunod na lumingon sa pinanggalingan ng mga ito. I think she's behind that car, Mr. Robles. Seryoso nitong wika. Mukhang nakita siya nito kanina. Dalangin niya na sana hindi siya balikan ng tatay niya o tawagin sa kanyang pangalan. God, maawa ka, tulungan ako makalampas sa sitwasyong to. Naibulalas ng kanyang utak. Hindi siya sumilip dahil for sure nakatingin ang mga ito sa kanyang bahagi. She's in a purple dress and long brown straight hair. Hindi pa rin umaalis sa mga ito dahil naririnig pa rin niya ang tinig ng mga tao sa unahan. Joso, check. No, ako na. Sumobra ang kabog ng puso niya nang marinig ang yabag ng isang tao patungo sa kanyang kinaroroonan. Babe! Oh babe, you're here na. How I miss you, God. You're so damn hot and... Natalie, shut your mouth, would you? Be professional. Hindi mo ba nakikita? We're here in public place. Control your emotion and... Dad, I'm sorry. Hindi ko po nakita na nandyan kayo. At bakit nasa iyo ang batang yan? Where's the mother of that kid? Where's Niana? Bigla siyang napayuko at mariing napapikit nang marinig na binanggit ni Natalie ang kanyang pangalan. Sumilip siya at kitang-kita niya ang gulat at kaseryosohan sa mukha ni Devon. What did you say, Natalie? Baritonong tinig nito na nagpatindi sa kaba ng kanyang puso. Niana, why? Bakit parang gulat na gulat ka? Malanding usal ng babae nang titigan nito si Devon na tila hindi makapaniwala sa narinig. Is there something wrong, Mr. Lazaro? Tanong ng kanyang tatay. Hindi ito sumagot at piniling manahimik
tsaka itinuon ng mga mata sa anak niya na buhat ng kanyang tatay. Bakit nga ba ayaw niyang magpakita kay Devon? Una, hindi na nga siya nito natatandaan. Hindi niya rin ito masisisi dahil mga bata pa sila nang maghiwalay sila ng landas. Hindi rin niya pwedeng sisihin si Devon kung nakalimutan na siya dahil sino nga ba siya? Isang kababata na hindi nito kauri. Napakayaman kasi ng daddy nito at nang makita ang mga ito ng ama ng 4, kinuha ang magkakapatid at inuwi sa Maynila. Kaya siya naiwan sa probinsya na wala man lang nagbago sa kapalaran niya. Siguro kung nalaman lang niyang maaga na isa ring mayaman ng ama niya, baka nagkaroon ng pag-asa na magbago ang lahat. Pangalawa, ayaw niya itong bigyan ng responsibilidad na baka pilitin lang nito ang sarili sa kanilang mag-ina dahil nalaman nitong may anak ito sa kanya. Hindi pinipilit ang pag-ibig, masasaktan lang siya at anak niya kapag nagkataon. Pangatlo, kasalanan niya kung bakit siya nabuntis ni Devon, kaya ayaw niyang ipaako sa tao yung bata na hindi bukal sa loob nito. Pang-4, marami raw itong babae sabi ng tatay niya at naging ex ito ng ampon ng ama niyang si Natalie. Tsaka galit ang ama niya kay Devon at isa pa'y mas magkakagulo sila ni Natalie oras na malaman ito na ang anak niya ay anak ng kinababaliwan nito. Hindi lang gera ang mangyayari, madadamay pa ang bata sa kagagahan nito. Kaya mas mabuti nang hindi sila magkasalubong. Magkita ni Devon at malaman nitong may anak sila para hindi na masyadong mahirapan ang bawat isa sa kanila. Mabuti na lang at hindi nagtagal ang mga iyon sa parking kaya't nakaalis siya doon nang tumalikod ang mga ito. Sa entrance dumaan ang mga ito kaya sa exitway siya tumakbo upang makaunang pumasok sa loob ng building. Ihing-ihi na rin kasi siya na kulang na lang, pumutok ang pantog niya. Kanina pa siyang nagpipigil, kaya nga pati mga balbo niya sa buong katawan, nagsisitayuan na yata. Ramdam niya yun. Pagpasok, CR agad ang kanyang destinasyon. Salamat. Maiksing wika ni Niana, tsaka tinalikuran ng lalaking pinagtanungan kung nasaan ang CR. Habang nasa CR, panay ang tunog ng kanyang cellphone. Siguradong ang tatay niya iyon. Kinuha niya ang cellphone sa sling bag na dala at iniligay iyon sa airplane mode para hindi na siya matawagan. Dahil hanggat naroon sa loob si Devon, hindi siya magpapakita. Lalo pat naroon si Natalie. Naanimoy sinisilihan ng puwitan at hindi mapirmi. Mukhang patay na patay nga talaga ito kay Devon. Hindi niya masisisi ang ampon ng tatay niya dahil kahit siya, natutulala rin kanina nang makita niya ito. Ang perfect eyebrow, ang mamula-mulang labi, ang tangos ng ilong at kinis ng balat, at ang maasul na mga mata na talagang paborito niya sa lahat ng parte ng mukha nito. Inayos muna ni Niana ang sarili bago siya umalis sa lababo. Siniguro niyang maayos ang muka bago tuluyang lumabas ron. Ang gwapo! Sana wala pa siyang nobya. God, hindi ko magsasawang titigan siya, girl. Bumukas ang pintuan ng CR at naunahan siya ng 2 babaeng pumasok. Kaya hinintay niyang makapasok ang 2 bago siya lumabas ng pintuan. Hindi niya alam kung sinong tinutukoy ng mga ito pero ayaw niya nang alamin. Pinagtataguan mo ba ako, Niana? Halos tumalo ng puso ng dalaga nang mula sa likuran niya may lalaki nagsalita. Pamilyarang tinig nito na talagang ikinakaban niya lalo. Dahan-dahan ang paglingong ginawa niya upang siguraduhin ang nasa isipan. At gano'n na lang ang pagkagulat niya nang makita si Devon habang nakasandig sa pader sa gilid ng pinto ng women's CR. Seryoso ang mukha na nakatitig sa kanyang mga mata. Naistatwa na lamang siya at hindi na nakahuma pa dahil sa gulat, nerbiyos at kaba. Tila nagrambol bigla ang pakiramdam na iyon habang pinagmamasdan niya itong palapit sa kanyang kinaroroonan. Kailangan ba talagang tadhana ang laging masusunod? Tadhanang siyang magdedesisyon? Tadhanang siyang laging nananalo? Hindi ba pwedeng siya ang magdesisyon kung ano ang siyang nais niyang mangyari? Mukhang imposible dahil sa sitwasyon niya ngayon. Malamig ang loob ng building, ngunit ramdam ni Niana ang namamawis niyang noo at mga palad. Ganito siya sa tuwing ninenerbiyos, ni hindi rin makapag-isip ng maayos. Paano nadidistract siya ng mga titig ni Devon na parang napakalaki ng kasalanang nagawa niya? Teka nga, paano nga pala nito na lamang? Paano mong
Agad siyang nayuko dahil sa mapanuri nitong mga titig. Parang minimemorya nito ang bawat bahagi ng katawan niya. Muli sana siyang magsasalita nang mula sa likod ni Devon, nakita niyang sumulpot si Natalie at tila linta itong kumapit sa braso ng binata. Muli ay naibaling niya sa ibang direksyon ng kanyang tanaw. "Babe, nandito ka lang pala. At bakit magkasama kayo?" Tumaas ang kilay ng babae, pero bago pa man muling nakapagsalita si Natalie, hinablot ng marahas ni Devon ang brasong hawak nito. "Why? What's that for?" Marahas itong lumingon sa babae. "Stop acting that we're okay, Natalie. At pwede ba, wag mo akong hahawakan?" Parang siya itong nahiya sa sitwasyon ni Natalie. Kita niyang ngumiti ito kahit alam ng babaeng hindi maganda ang titig ni Devon. "Babe, ano bang biro yan? Of course, we're okay and..." Hindi ito sinagot ng binata. Iiwanan na sana niya ang dalawa. Sa klase kasi ng tingin ni Natalie, parang siya pa itong sinisisi ng babae sa mga nangyayari sa mga ito. "Marami kang ipapaliwanag sa akin, Yana. Sumama ka sa akin." Nabato siya ng sandali dahil sa biglaang paghawak nito sa kanyang pulsuhan. "Hey babe, what's going on here? Hey, wait for me. Babe!" Narinig pa niya ang sigaw ni Natalie nang daanan nila ito. Habang hawak siya nito ay lakad-takbo ang ginagawa niya dahil sa bilis ng hakbang ng lalaki. Kita niya si Natalie at halatang galit na galit ito habang nakasunod sa kanila. Ito na nga bang sinasabi niya, mukhang hindi maganda ang mangyayari. Nang marating nila ang boardroom ay iyon ang naging pagkakataon niya upang iwasiwas ang kamay ng marahas upang makawala sa pagkakahawak nito. Si Devon ang unang pumasok. Susunod na sana siya nang mula sa likod. Hinila naman ni Natalie ang braso niya, dahilan para mapaatras siya. Mabuti na lang at hindi siya nakatakong dahil kapag nagkataon, natumba na siya. Naibalance niya ng maayos ang katawan niya dahil flat sandal lang ang suot niya. "Bakit ka kilala ni Devon, ha?" Wala talaga siyang pakailam kung pumutok man ng mga ugat nito sa buong katawan. Pero ang singhalan siya, mukhang hindi magandang ideya iyon para sa ampon na ito. "Itong tandaan mo ni Yana. Akin lang si Devon. She's mine. Kaya dumistansya ka na habang maaga dahil hindi mo gugustuhing makalaban ako. Ikakasal na kami, kaya umiwas ka na kung ayaw mong sabihin ko kay Daddy ang kalandi ang pinaggagawa mo." Tila nag-igting ang bagang niya ng mga oras na yun. Anong pinagsasasabi nitong kalandian? Saan naman nakuha ng babaeng ito ang ideyang yun? "Banta ba yun? Pasensya na, Natalie, pero hindi mo ko masisindak." Tinalikuran niya ito, pero nagulat siya nang maunahan siya ni Natalie na pumasok ng pinto. Marahas siya nitong itinulak para makaunang makadaan. Para talagang naghahanap ng away ang babaeng to. "Ouch!" Sa inis ni Yana ay agad niyang hinawakan ng mahabang buhok nito at hinila mula sa likuran. Walang magawa ang babae kundi ang umatras pabalik dahil mas masasaktan nito kapag hindi nito ginawa yun. Panay ang hiyaw nito sa sakit. Nang makita ni Yana na lumaki ang awang ng pinto, binitiwan niya ng mabilis ang buhok nito at nagkunwaring walang nangyari. Samantalang si Natalie, halos mamatay-matay sa inis dahil sa ginawa niya. "Daddy!" Para itong batang inagawan ng candy. May pahikbi-hikbi pa ito. Maraming tao ang naroon, pati kasi ang mga kamiting ng tatay niya. Lumabas na rin, siguro ay narinig ang ingay. "Anong nangyayari rito?" Lumabas ang anak niya kaya imbis na sumagot, pumantay siya sa bata at ito ay binuhat. "Sinaktan ako ni Yana, Dad. Sinabunutan niya ako." Sumenyas ang tatay niyang tumigil na dahil nakakahiya. Pero nagpatuloy si Natalie sa pag-iyak. Humiyaw at umiyak na naman. "Stop it. Huwag kang mag-hysterical dito, Natalie. Nakakahiya ka." Bulong ng kanyang tatay. "But Dad?" "Tumahimik ka na." Natahimik na lang ang babae nang diinan na ng tatay niya ang salita. Nang humupa ang lahat, bumalik sa loob ang mga kamiting ng kanyang tatay. Pumasok na rin siya at si Natalie na masama ang titig na ipinupukol sa kanya. Natatawa siya dahil inis na inis ito. Naroon din si Devon. Saglit niya itong pinasadahan habang nakaupot kalong si Malaya. Ngunit nahugot niya ang mga mata nang magtama ang kanilang mga tingin. Seryoso pa rin ito at nasa kanya ang tanaw ng binata. Ang puso niya
Tila tambol kong dumagundong dahil sa pakiramdam na hindi niya maintindihan. Ibinalik niya sa harap ang tingin dahil parang lalamunin na siya ng buhay ni Natalie sa klase ng tingin nito. Abay, ano bang pinuputok ng butsi nito? Kasalanan niya bang sa kanya nakatingin si Devon? Kahit nga siya'y kabang-kaba dahil alam niyang nagdududa na talaga ito. Lalo at nasa kandungan niyang anak niya. Paano ba siya makakatakas sa sitwasyong to? Mukhang hindi na yata. My daughter, Niana Robles. Para siyang natuod sa kinauupuan nang tawagin ng ama niya ang kanyang pangalan. Tatayo sana siya nang mapansing tulog na pala si Malaya sa kanyang kandungan. Bubuhati na sana niya ang bata upang makatayo nang mula sa gilid, bumulaga si Devon. Ako na ang magbubuhat sa kanya. Bulong nito na nagpabilis pang lalo sa kabog ng puso niya. Kaunting-kaunti na lang kasi magtatama na ang kanilang mga ulo. Pati ang hininga nito'y naaamoy na rin niya. Sakto ring tumingin siya rito. Dahilan para muling magtama ang kanilang mga mata. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil parang hindi yata niya kayang tagalan ang gwapo nitong muka. Mas natuod siya nang mahawakan nito ang likod ng palad niya nang kukunin na sana nito ang bata. Napaiwas siya ng tingin para kasi talagang nakakapanghina ang mga titig nito kahit talatang seryoso na may halong galit ang mga mata nito. Nagulat siya sa ginawang iyon ni Devon at nang makabalik si Niana sa upuan, sari-saring mga mata ang nakasunod sa kanya at mas lalo kay Devon. Alam niya kung ano ang iniisip ng mga ito, pero sige lang, mag-isip lang ang mga ito ng mag-isip. Tulog na tulog pa rin si Malaya. Hindi alam na ama na pala nito ang bumubuhat rito. Sigurado siya na nagdududa na si Devon. Alam niya dahil sa mga titig nitong hindi naaalis-alis sa mukha ng anak niya. Yung tipong pinag-aaralan nitong mabuti ang bawat hubog ng mukha ng bata. Muling nagsalita ang kanyang tatay, kaya naupo na siya kahit gusto sana niyang kunin si Malaya sa kandungan ni Devon. Nahihiya naman siyang hugutin ito o puwersahin kunin yung bata. Hindi siya gaya ni Natalie. Ipinakilala siya bilang anak ng tatay niya. At sinabi rin na mag-expect na ang board na sa ilang araw siya na ang hahalili sa kanyang tatay. Siyempre hindi naman pwedeng agad. Wala nga siyang alam na kahit ano. Siguro alam na iyon ng tatay niya kaya't hindi agad siya nito inilagay sa posisyon. Magiging chairman ba ang tatay niya kung hindi marunong mag-isip? Pinasadahan niya si Natalie. Tahimik ito, hawak ang cellphone. Mukhang tinanggap na ng babae kung hanggang saan na lang ito. Or baka may kung anong pinaplano. Sa karakter ni Natalie, alam niyang hindi basta magpapatalo ang gaya nito, kaya kailangan niyang mag-ingat, lalo na at kung makatitig sa kanya at sa anak niya, parang kulang na lang ay manakmal. Matapos ang meeting, ay saglit na kinausap ni Devon ng tatay niya. Nauna siyang lumabas, kasama si Malaya na kakagising lamang. Buhat-buhat niya ito palabas ng conference room. Mami, bakit give niyo ako sagay? Si Devon ang tinutukoy nito. Nang magising si Malaya, ay bigla itong bumaba sa kandungan ni Devon at siya agad ang hinanap. Nang makita siya, agad itong nagpabuhat habang nakatitig kay Devon. Natatawa siya dahil sa reaksyon ng kanyang anak kanina. Hindi niya malaman kung natakot ba ito o sadyang nagulat lang dahil hindi na kasi siya ang may kalong rito nang magising ito. Hindi naman anak, hinawakan ka lang niya kasi nag-speech si mama sa front kanina. Doon sa loob ng boardroom, kaya hinawakan ka muna ng ng guy. Bigla niyang nakagat ang dila. Buti na lang at hindi niya naituloy ang salitang daddy. Kinabahan talaga siya dun. Tumango-tango si Malaya. Saktong nasa labi na sila nang ibaba niya ang bata. Ang bigat kasi nito dahil may katabaan. Hihintay nila ang tatay niya. May pupuntahan pa kasi sila matapos rito. Makinig kayong lahat sa akin. All ears and eyes on me. Napalingon siya. Saktong kauupo lang ni Malaya sa waiting area sa lobby nang magsalita si Natalie. Malakas ang tinig nito. Ang mga tao roon ay tumigil saglit sa mga ginagawa o paglalakad para tumingin sa babaeng mukhang gumagawa ng eksena. Alam niyo ba? Ang babaeng ito ay inagawang boyfriend ko. Ngumisi itong humarap sa kanya. Remember, kapatid ko siya pero ginawa niya yun. I know this is insane. Pero totoo to. Tumingin ang halos lahat ng mga tao sa mismong kinaroroonan niya. Hindi na naawa kapatid pa. Inagawan niya.
Malandi. Kawawa naman si Miss Natalie. Maganda nga pero malandi naman. Parang biglang nag-init ang pandinig niya dahil sa mga bulungang yun. Ikakasal na kami ni Devon pero inagaw niyang boyfriend ko sa akin. May dala pang hikbi ang mga salita nito. Nilingon niya si Malaya. Nakatitig lang ito kay Natalie. At itong maliit na batang to? Ang cute niya, di ba? Itinuro nito ang anak niya. Kinuha niya ang bata at binuhat ito. Inihilig sa balikat ang ulo nito at pilit tinakpan ng tenga ng bata. Alam niyo bang wala yang ama? That's true, right, Ate Niana? Parang nataranta siya. Ang anak niyang napapahiya ng sobra dahil sa ginagawa ni Natalie. Sobra-sobra na ito. Pati batay dinadamay ng babaeng to. Di ba, Ate Niana? Kung may ama yan, nasaan? Wala kang maipakita at masabi dahil walang ama ang anak mo. Dahil sa kalandian mo nabuntis ka nang wala sa oras. At nandamay ka pa ng batang walang kamuwang-muwang. Ngumisi ito bago muling humarap sa mga tao. Tumigil ka na, Natalie. Sumusobra ka na. Bulong niya. Oo, natatakot ako. Tinatakot ako ng ate ko. Ganyan ba ang kapatid? Muli na naman siyang nakarinig ng mga masasakit na salita. Sabihin mong mali ako, ate, na walang ama ang... Who told you that, Miss Natalie? Hindi mo yata inaalam ang mga nangyayari bago ka nang huhusgan ng kapwa mo. Napayuko siya nang mula sa elevator, mabilis na lumabas si Devon at palapit ito sa kanila ng anak niya. Nataranta na naman ang puso niya. Babe, bulong ng babae. Mukhang kahit ang personal na buhay ng ate mo, pinakailaman mo pa. Hindi ka ba na-inform na may ama ang anak niya? Seryoso ang tinig nito, maging ang titig nito. Devon, babe, bakit mo ba siya kinakampihan? At ano bang sinasabi mo? Hindi naman kayong magkakilalang dalawa, right? Nauutal na wika ni Natalie. Ngumisi ito. Alam niya ang klase ng ngiting yun. Galit na ito. Ganon si Devon oras nang ngumisi. Siguradong galit na. I know Niana for so long. Since I was in grade 1. And this young lady? Kinuha nito si Malaya. Ayaw pa sana niya ngunit ang bata na ang sumunod. Devon, stop this! Inis na bulong ng babae. Pero sa mukha ni Devon, alam niyang hindi ito makikinig. This young lady is my daughter. Dumagundong ang puso niya dahil sa sinabi nito. Ang mga tao roon halatang nagulat. Now, kung klaro na ang lahat sa inyo, please excuse us. Hinawakan nito ang pulsuhan niya at hinila palabas ng building. Buhat si Malaya na todo ang kapit sa binata. Sumunod si Natalie at halos magwala ito. Ngunit tila baliwala yun kay Devon. Saktong nakalabas sila nang iwaksi niya ang palad na nakahawak sa kanyang pulso. Anong sinasabi mo? Doon na siya nakapagsalita. Hindi man lang siya nito nilingon. You can't deny it, Niana. I know it, kahit wala pang DNA test. Pero kung gusto mo, gagawin natin yun. Seryosong usal nito bago siya nito nilingon. Napayuko na lang siya dahil sa mabagsik nitong titig. Hindi talaga niya inaakala. Nakilala pala siya ni Devon Lazaro. Akala niya, nakalimutan na siya nito dahil matagal na ring panahon yun. Isa pa hindi naman siya importanteng tao para matandaan ng kahit na sino. Nagulat talaga siya doon. Now tell me the truth, Niana. Tama ba ang lahat ng sinabi ko kanina? Natapos ang pagmumuni-muni niya nang marinig ang boses ni Devon. Kakatapos lang dumede ni Malaya. At tabala ito sa pagsiselfone na mula kay Devon. Cellphone iyon ng binata at ipinahiram kay Malaya upang makapag-usap siguro sila. Hindi niya alam kung kaninong kondo ang kanilang pinuntahan. Baka kay Devon. Hindi rin naman kasi ito nagsasabi o nagsalita man lang nang umalis sila sa company ng kanyang tatay. Maging kasama nga nito iniwan ito at mas piniling sila ng kanyang anak ang isakay. Siguro gusto lang nitong lumayo kay Natalie. Hindi siya sigurado. Kahit nga siya mas pipiliing lumayo sa iskandalosa at walang delikadesang babaeng yun. Makauwi lang talaga siya mamaya. Makakatikim talaga sa kanyang ampun na yun. Ayokong akuin mo ng pilit si Malaya. Kaya, mas mahirap pa yatang makipag-usap kay Devon kaysa ang makipag-away kay Natalie. Dahil kay Natalie, hindi siya nauutal. Pero sa taong ito, parang umikli yata ang kanyang dila.
Just answer my fucking question. Would you? Tumaas ang tinig nito. Nasa sala si Malaya, kaya't sigurado namang hindi yun naririnig ng bata. Nasa kusina kasi sila ng mga oras na ito. Oo, pero hindi mo kailangang... Hindi kailangang akuin. Are you out of your mind? Anong klaseng pag-iisip yan? Hindi mo man lang tinanong muna. Hindi ka man lang nagsabi. Niana, for how many years nagawa mong itago sa akin ang sarili kong anak? Paano kung hindi tayo nagsalubong? Habang buhay mong itatago sa akin ang bata? That innocent little angel? Sabay turo sa bata na abala sa hawak na cellphone. Akala ko kasi may... Anong akala? What kind of akala ba? Sabihin mo sa akin. Sa diin ng tinig nito, talagang ramdam na ramdam niya ang galit ng lalaki. Maging sa titig at galaw ng Adam's apple, parang bigla siyang kinabahan. Hindi ko intensyon, Devon. Ang inaakala ko noon at ang inaalala ko noon, may girlfriend ka. At alam mo namang... Inalala mo ko pero ang bata hindi. Bakit? Sabihin mo dahil gusto ko ng malinaw na sagot mula sa iyo, Niana. Lumakas na ang tinig nito, dahilan para mainis siya. Kanina pa ito mura ng mura, gayong ang lumanay lang naman ang mga sagot niya. Tumigil ka. Tumigil ka na sa kakamura mo, pwede ba? Natigilan ito sa pagtaas ng kanyang tinig. Hindi siya natinag at itinuloy ang mga sasabihin. May girlfriend ka. At isang pagkakamali ang nangyari sa atin. Kasalanan ko yun. At para hindi ako makasira ng relasyon, Devon, lumayo ako para hindi ako makagulo. Nagkataong pag-alis ko, doon ko na lamang buntis ako. Ayokong mapahiya. Ayokong isipan ng masama ng ibang tao. Kaya hindi kita hinanap. Isa pa, bakit pa? Para ano? Ni hindi mo nga ako kilala. Hindi kilala? Ikaw lang nag-iisip ng ganyan, Iana. Gumagawa ka ng palusot na hindi rin naman matibay. Hindi ako tanga para hindi kita makilala. At sa tingin mo ba, papatol na lang ako basta-basta sa isang babaeng lasing kung hindi ko kilala at hindi ko alam ang nararamdaman ko para sa kanya? Inomi ni Yana, ever since na nagkakilala tayo sa probinsya. Kaya dapat alam mong hindi ako ganoong klase ng tao. Para siyang nabato sa kinatatayuan niya. Parang namawis bigla ang palad niya dahil sa mga narinig niya. Anong ibig nitong sabihin? Gusto rin siya nito? Parang napaka-imposible. Listen, gusto kong ayusin ang lahat tungkol sa bata. Gusto kong maging legal ang lahat. Dumagundong ang puso niya. Legal? Anong ibig sabihin nun? Tumalikod ito at nang tumapat ito sa pagitan ng sala at kusina, muli itong nag-usal. Marry me. At ibibigay ko ang buong pamilya para kay Malaya. Ni hindi siya nakasagot ng sandaling yun. Hanggang sa makaalis sila ng kondo, tahimik lang siya. Ihahatid raw sila ni Devon pa uwi at hihingi ng permiso ng kanyang tatay. Natatakot siya sa pwedeng mangyari. Ngunit parang wala man lang kabang makikita sa binata. Pagdating nila, si Devon ang bumuhat sa bata. Nauna siyang humakbang papasok ng mansyon. Anak, nandito ka na. Kanina pa ako naghihintay sa iyo ni Yana. At napatingin ng nanay niya sa likuran niya. Lola! Biglang bumaba si Malaya at tinakbo ang lola. Katabi ang tatay niya habang si Natalie pababa ng hagdanan. Nagmamadali ito nang makita nito si Devon. Magandang araw po. My name is Devon Lazaro. Nito sa kanyang nanay. Ngumiti naman ng maedad na babae at inabot ang pakikipagkamay nito habang ang tatay niya titig na titig lang sa lalaki. Mr. Lazaro, paliwanag mo nga sa akin kung anong nangyayari. Seryosong wika ng kanyang ama. Devon, babe, mag-usap naman tayo. Kailangan mo magpaliwanag sa... Ngunit iwinaksi ni Devon ang palad nitong pumulupot sa braso ng lalaki. Sir Arman Robles, sir. I want to marry your daughter. Gusto ko pong bigyan ng... No way, hindi ako pumapayag sa gusto mo. Daddy, please, not ni Yana, please. Hoy, manahimik ka na nga muna. Hindi ka ba tinuruan ng mabuti na kung may nagsasalita huwag kang sasabat? At bakit hindi papayag? Sino ka ba? Tigilan mo ako. Hinawakan niya ang kamay ng nanay niya dahil sa palatak nitong ginawa kay Natalie.
Nagkatinginan na lamang ang tatay niya at si Devon rito. Arman, teka nga. Bakit daddy? Sino ba yan? May anak ka bang iba maliban kay Niana? Kung ganito lang ay aalis na kami ng anak at ng apo ko. Teka Rose, mag-usap muna tayo. Huwag ganito. Sandali naman mahal. Teka, tumigil kayong dalawa ni Niana. Hinila na kasi siya ng nani niya palabas buhat si Malaya na natatawa. Magpaliwanag ka't bilisan mo dahil ayokong pinaghihintay. Sino yung tampalasa na yung nangaaway sa anak ko ha? Kaya naman pala. Pero sana ining, yung ugali mo ilagay mo sa lugar. Mabuting at may kumupkup sa'yo. Huwag mong sayangin ang ibinigay sa iyong karangyaan. Maging mabait at mapagkumbaba ka. Dahil lang umampun sa'yo, hindi ganun ang ugali. Hindi porkit tumaas bigla ang estado sa buhay, pwede ka nang umastang prinsesa. Hoy, hindi ganun. Manatiling nakaapak ang mga paa sa lupa. Dahil baka hindi rin magtagal at bawiin sa'yo. Lalo na kung ganyan kapangit ang ugali mo. At sabay turo sa makeup ni Natalie. Sobrang kapal para ka nang ibuburol sa makeup mo. Dad, saan niyo ba napulot ang babaeng to? Bakit ko... Natalie, ayusin mo ang bibig mo. Baka hindi ako makapagtimpi. Ngayon lang yata nangyaring nagbanta ang tatay niya. Tumigil naman si Natalie. Bago nagpatuloy ang pag-uusap, minabuti ng nanay ni Niana na maghanda muna ng makakain. Isinama nito si Natalie. Ayaw ngang pumayag pero wala itong nagawa sa kanyang nanay. Kahit siya ngang anak, hindi rito makapalag. Ito pa kayang babaeng inampun lang. Siguro kung babaguhin ito ang ugali, siguradong magkakasundo ang dalawa. Dahil ang nanay niya, sobra din ang kamalditahan. Yun nga lang ay inilulugar nito ang ugali at hindi gaya ni Natalie na kahit saan namamahiya ng kung sino. What? Bigla niyang nabawi ang tingin at nayuko na lang dahil sa hiya. Sinabi kasi ni Devon ang totoo. Kaya halos lumabas na sa gate ng mansyon ng tinig ng tatay niya dahil sa gulat. But how? Tay, kailangan pa po ba yun? Nahihiya niyang sambit. What I mean is, paanong this is impossible? Niana, you're Sorry po, tay. Nilingon niya si Devon. Natatawa ito. Magkatabi lang sila sa sofa kaya malapit lang. Dahil din doon, kaya't pasimple niyang tinapakan ng sapatos nito. Pero leather iyon kaya hindi ito nasaktan. Okay, kailangang maayos ninyo ito. Pero tanong ko sa iyo, Mr. Lazaro. Tumingin ito sa katabi niya. Are you sure about this? Tumayo si Devon. I am, sir. Sure na sure po. Seryoso nitong sambit. Parang may mga paru-parong nagliliparan sa tiyan niya na lumilikha ng kiliti roon. Kinikilig din siya. Para siyang teenager na ipinapaalam sa ama kung pwede siyang sumama. Ngayon lang niya ito na-experience at ang sarap pala sa pakiramdam. Dahil kung hindi, Mr. Lazaro, wag mo nang guguluhin ang anak ko. At kung lolokohin mo lang din si Niana, wag mo na itong ituloy. Sinasabi ko to hindi bilang banta, kundi paalala dahil kung sasaktan mo lang din ang anak ko, wag mo na siyang kukunin sa akin. Seryoso ang kanyang tatay. Nilingon niya si Devon. Maging ito ay ganun din. Para tuloy nakakita siya ng isang lalaking marunong manindigan. Kayang ipaglaban ng tama't gagawin ng lahat para maayos sa mga problema. Alam ko po yun, Sir Robles. Kinikilig siya. Tinago niya yun baka kasi mapansin ni Devon. Tulog si Malaya sa silid nito kaya sila lang ang narito. May petsa na ba ang kasal? Tinitigan siya nito. Si Niana po ang gusto kong magdesisyon tungkol sa date ng kasal. Tay, pwede po bang pag-usapan po muna namin ang tungkol dito? Tumaas ang kilay ng kanyang ama. Okay, sige, pero isang linggo lang. I want an answer from both of you in 1 week. Hindi na ako bumabata ni Yana. At hindi natin alam kung ano ang mga susunod. So please, just for this old man, magdesisyon kayo ng maayos. Opo, tay. Anya, bago sila iniwang dalawa sa sala. Nahihiya siya sa nangyayari. Para kasing ang bilis ng pangyayari. Sa isang iglap lang, ikakasal na agad siya. Hindi ba't masyado namang mabilis ang lahat, Devon? Ibinaba ng binata ang hawak na cellphone at tumingin sa kanya. About what? Alam mo na, yung kasal. Hindi ito sumagot. Tinitigan lamang siya na parang isang pagkakamali ang tanong na yun. I know you love me.
Napaawang ang labi niya nang sabihin nito iyon. Ano? Paulit-ulit mong sinasabi yun noong nasa iisang... Hoy, wag mong itutuloy. Sige, subukan mo, Devon. Subukan mo lang. Bigla niyang tinakpan ang bibig nito. Hindi naman niya yun nakakalimutan. Pero kailangan ba talagang sabihin harap-harapan? Natatawa pa rin ito nang ibaba niya ang kamay. Why? Ang tapang mo nga noon. That's so cute, you know? Nahiya tuloy siya. Don't worry. Ako lang ang nakakaalam ng mga sinasabi mo. And then he laughed again. Parang gusto niyang matunaw sa kinauupuan dahil sa pangasar nito sa kanya. Natahimik siya't akmang tatayo nang biglang hilahin ni Devon ang braso niya dahilan para mapabalik siya sa kinauupuan niya. Nagulantang pa siya nang mapaupo siyang bigla sa kandungan nito. Parang nanlamig ang buong katawan niya dahil sa nangyari. Tatayo sana siyang muli nang ipulupot ni Devon ang braso sa katawan niya. Don't worry. I love you so much. Even before I do love you. Hindi mo lang... Rose! No please! Rose! Anyone? Please help us here! Napabalikwas ng tayo silang dalawa ni Devon nang mula sa dining, sumisigaw ang kanyang tatay. Mula sa pinto naman, pumasok ang 3 bodyguard ng kanyang ama. Bilis, Fabio! Bilisan mo! Nay, nanay, anong nangyari? Kitang-kita niya nang walang malay ang kanyang nanay habang buhat ng isa sa mga tauhan ng kanyang tatay. Tay, bakit? Ano pong nangyari? I don't know, anak. Nakita ko na lang si Rose na walang malay sa sahig ng kusina. Asan si Natalie? Nasa taas na bago nangyari ang pagkahimatay ng nanay mo. Mukhang tulog sa room nito. Aksidente lamang ang nangyari. Bilis na niya na ang nanay mo. Aligaga siyang sumunod sa ama. Ngunit bago pa man siya pumasok sa kotse ni Devon, pinaalalahanan niya ang kasambahay na huwag iwawaglit sa mga mata si Malaya na tulog pa rin sa kwarto. Tama bang iwan ng anak ko? Anak natin ni Yana. Pagtatama nito. Saglit lang tayo. Babalik din tayo agad, okay? Or tatawagan ko na lang ang kapatid ko para sigurado. Don't worry. Everything will be alright, okay? Tumango siya kahit napipilitan. Yeah, I'm here, kuya. Tsaka ibinaba ng kararating na binata ang phone at inihagis iyon sa katabing upuan sa front seat. Matapos nitong itigil ang sasakyan sa labas mismo ng gate sa gilid ng kalsada. Pumasok siya matapos magkusang bumukas ang gate. His brother Devon called at gusto nitong kunin ang anak nito. Nagulat nga siya dahil sa sinabi ng older brother niya. Abala siya kanina sa meeting nang ito ay tumawag, kaya tinapos niya agad tsaka siya umalis. Sir Devon? Tumigil siya sa paghakbang at tumingin sa may edad na babaeng nagsalita na bumulaga sa tapat mismo ng main door. Hindi ho ako si Devon. I'm Dean, Devon's brother. Inutusan niya ako para kunin ang anak niya. Am I right? Sa titig nito at ekspresyon, tila hindi maganda ang kutob niya. Nasaan ang bata? Sir, nasa... Natigil ang pagsasalita ng babae at otomatikong napatingin siya sa second floor nang marinig ang iyak ng batang babae. Manang, anong nangyayari? Where's my nephew? Habang nagsasalita, patakbo niyang tinutungo ang hagdan. Sir, kasi si Ma'am Natalie po. Mula sa likod, nakasunod din sa kanya ang kasambahay. Sinong Natalie? Bakit niya pinaiiyak ang... Sir, nasaktan niya po ang bata. Sa narinig niya, halos liparin niya ang hagdan para makarating agad. Hindi na talaga maganda ang naririnig niyang iyak. Kasalanan ito ng mami mo. Kung sana hindi kayo dumating, sana posible pang magkabalikan kami ni Devon. Kayo ang salot sa buhay ko. Maayos na sana. Ako na sanang nag-iisang anak ni Daddy. Pero nang dumating kayo, naitsapwera na ako. At sino ang gustong paupuin sa pwesto? Ang ina mo? Kaya magdusa ka ngayong bata ka. Mula sa pasilyo, rinig ni Dean ang hiyaw ng bata. Dali-dali siyang kumaripas papasok sa loob ng silid kung saan nakakarinig siya ng malakas na ingay. Kayo ang buwisit sa buhay ko. Kayo ng mami mo. Nang makita niyang ginagawa ng babae, niyakap niyang umiiyak na paslit. Kahit saan lang sa parte ng katawan ng paslit tumatama ang hawak nito. Takot na takot ito. Huling hampas ng babae ay sa likod niya tumama. Sino ka?
Anong ginagawa mo rito? Sa lakas ng hiyaw nito, tila dumagundong sa buong kabahayan ng tinig. Nang hindi niya na nararamdaman ng pagpalo ng babae, tsaka lang siya humarap dito. What are you doing? Papatayin mo ba ang bata? Sa lakas ng tinig niya at sa mukha siguro niya, natigilan ito at kita niya ang panlalaki ng mga mata nito. Devon? Hindi Devon ang pangalan ko. Ako si Dean, you crazy woman. Bigla niyang inagaw ang hawak nito at mabilis na inihampas sa binti nito. Ano ba masakit? Itigil mo yan. Pero sa inis ni Dean, hindi man lang niya ito inintindi. At sunod-sunod na hinampas sa babae ang belt na yun. Ano masakit? Sira ulo kang babae ka? Ikaw nga nasasaktan. Paano pa kaya tong batang to? Ngayon ikaw naman ang hahagupitin kung baliw ka. Hindi siya kagaya ni Devon na mahaba ang pasensya. Kung may abot Mindanao na pasensya si Devon, siya ay 1 inch lamang. Dahil mismong siya ang nakakita sa pananakit nito sa pamangkin niya, talagang hindi niya ito mapapalampas. How dare you? Stop! Ano ba? Sigaw nito pero hindi man lang niya ito inintindi. Nang makontento at makitang natatakot ang bata, itinigil niya na ito. Ulitin mo pa ang ginawa mo. Nang hindi lang sa binti babakat ang leather na sintro na yan, kundi sa buong katawan mo. Anya bago tumalikod. Gago ka, pakailamero, sira ulo, tanga buisit. Narinig niyang hirit nito pero natawa lang siya. Are you okay, sweetie? Nakatitig lang ang bata sa kanya. Mukhang alam na niya kung bakit. Magkamukha kasi silang dalawa ng kuya niya. My name is Dean. Tito Dean, baby. Halika na't dadalhin muna kita sa bahay, okay? Hindi ka safe dito dahil sa buang na babaeng yun sa taas. Tumangulang ang bata. Awang-awa siya rito dahil bawat mahawakan niya, napapangiwi ito sa sakit. Kaya likod na lang ang hinawakan niya. Tsaka ito isinandig sa balikat niya habang pababa sila ng hagdanan. Sir, mabuti po't nakuha ninyo ang bata. Kanina pa po kasi siya sinasaktan ni Ma'am Natalie. Mangiyak-ngiyak na usal ng matanda. Sino ba yun, Manang? Is that crazy? Hindi po, sir. Ampon po siya ni Sir Arman. Ampon? Tapos nananakit? Hindi nyo ba ipinatingin sa doktor? Baka may something or hinangina ng utak kaya't nabaliw. Hindi po siya ganyan, sir. Noong wala pa sila Ma'am Niana. Pero nang dumating po sila, Ma'am, lagi siyang nagagalit at namamahiya, sir. I think may sira talaga yan, Manang. Dadalhin ko ang pamangkin ko. Baka ano pang gawin ng baliw na yun sa bata. Anya, matapos mailagay sa front seat ang bata. Opo, sir. Alam naman po siguro ito ni Sir Arman at Ma'am Niana. Tumango siya tsaka inilagay ang seatbelt sa bata. Tito Dean, gusto ko mag-talk kay mami ko. Can you please call my mommy? Mahinang usal ng bata. Why, sweetie? Nakapasok na siya sa driver's seat. Kasi po, Tita Natalie told me she pushed Lola. Nagulat siya dun. Mukhang yung Lola na sinasabi ng bata ay ang nanay ni Niana na nasa hospital ngayon. Nagulantang siya dun. Hindi lang pala baliw. Isa ring mamamatay tao ang siraulong Natalie na yun. Okay, sige. Idadaan kita sa hospital para magamot ang mga sugat mo, sweetie, okay? Tapos tsaka natin sasabihin kay mami ang lahat. Okay ba yun, baby? Tumango ito. Naawa siya sa bata. Wala itong alam pero nadadamay. Pwede lang talagang mabugbog ang babae. Ginawa na niya. Pagkabagok po ang sanhi ng pagkawala ng malay ng pasyente. Tumama siguro ang ulo niya sa matigas na bagay. Nakitaan kasi ang pasyente ng pagdurugo ng likod ng batok at pamamaganon. Ibig sabihin, pati hayang natumba ito. Yung tumulak ay nasa harap nito. Nanginginig ang mga kamay ni Niana. Sigurado siyang isa lang ang may kagagawan nito. Si Natalie. Ito lang kasi ang babaeng kasama nito kanina sa kusina. Si Manang kasi ay nasa taas para dalhan ng gatas yung anak niya. Kaya imposibleng ito ang may gawa. Isa pa, ano ang motibo ni Manang? Gayong kakarating lang ng nanay niya. Dok, kailangan ho kaya magising ang pasyente? Wika ng kanyang tatay. In the meantime, kailangan talagang magpahinga ng pasyente. Baka mamayang gabi o bukas na ito magising. Don't worry, dahil magiging maayos na rin naman siya. Tumalikod siya at sumunod si Devon. Tay, uuwi muna ako. Anya, galit ang kanyang usal. Niana anak, maghunos dili ka.
Baka anong magawa mo kay Natalie? Kahit sa ganitong sitwasyon, si Natalie pa rin ang iniisip. Tay, ano ba ang totoo? Ampun niyo ba talagang Natalie na yun? Kita niya ang pagkagulat sa mga mata nito. Anak, ano ba yung sinasabi mo? Ampun ko si Natalie. At hindi naman siguro kung mangangabit pa sa tanda kong ito. Bakit ho ganito, Tay? Si nanay nang nasaktan dito, Tay. Para hindi na humaba ang usapan, tumalikod na siya. Mabilis ang bawat lakad. Tinawag siya ng ama niya ng ilang beses, ngunit hindi siya nagpapigil. Niana, calm down. May tamang proseso sa lahat ng to. Huwag kang gagamit ng dahas. Ani Devon, pero tinitigan lang niya ito ng matalim. Patungo na sila sa entrance ng hospital. Nang madaanan niya, ang pamilyar na likuran ng bata na ginagamot sa isang bahagi roon kung saan nadaanan na nila ni Devon. Yung damit nito ay kagaya ng kay Malaya. Bumalik siyang bigla't hinawi ang kortina na naging pansamantalang dingding sa dako ng emergency area. Nanginginig ang mga kamay at biglang tumulo ang kanyang mga luha nang madatnan doon ang anak niya. Umiiyak ito habang ginagamot ang mga latay sa binti at braso. Napatingin ng nurse at isang lalaking kamukha ni Devon. Mukhang ngayon si Dean. Nakita rin siya ni Malaya. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat? Nauutal na usal niya dahil sa pag-iyak. Natalie hit her. Naabutan kong hinahagupit ng... Please, dito ka muna. Bantayin mo ang anak ko. Pagmamakaawa niya habang yakap ang bata. My name is Dean, Devon's brother. Maging si Devon, kita rin ang galit sa mga mata nito. Babalik ako, Dean. Kanina hindi pa siya masyadong sagad sa sobrang galit. Ngunit ngayon, parang hindi niya na kaya magsalita pa sa sobrang galit na nararamdaman niya. Niana, wait. Kapag napatay mo siya, makukulong ka. Calm down, please. No, hindi ako kakalma, Devon, hanggat hindi ko siya napapatay. Sa lakas ng tinig niya, biglang nahawi ang mga tao na paroon at parito sa dinaraanan. Kay Devon na siya nakisakay para mabilis. Habang nasa daan, todo ang pagpipigil niya ng galit. Naluluha na rin siya dahil sa pagtitimpi at awa sa anak niya. Narinig pa niya na may kausap ito. Hindi siya sigurado pero mukhang pulis yun. Pero bago pa man makarating ang mga pulis, titirhan lang niya ng kaunting hininga. Ilang minuto bago nila narating ang mansyon at siya ang naunang bumaba. Ma'am Niana, kamusta po si... Nasaan si Natalie? Kalmado ang kanyang boses. Nasa taas po. Nang marinig iyon, hindi niya na pinatapos si Manang at mabilis na tinakbo ang hagdan. Habang paakyat, nakita niya ang mahabang samurai na nakadisplay sa ibabaw ng mesa sa tabi ng dingding. Noong dumating siya, yun talaga ang una niyang napansin. Hinugot niya ang patalim sa lagayan at tamang hinala niya. Totoong samurai yun. Sweetheart, what are you doing? No, please, give it to me. Ibigay mo na sa akin ang lahat. Ako ang maglalagay kay Natalie sa tamang kalalagyan nito. Huwag mo kong pipigilan, Devon. Huwag mo kong pipigilan. Banta niya bago dumiretso sa unang kwarto sa kaliwang bahagi ng pasilyo. Anak ni Yana, anong gagawin mo? Ibaba mo yan. Mula sa first floor ng bahay, bumulaga ang tatay niya sa main door. Nakita pa niyang paakyat na rin ito. Sweetheart, stop this. Huwag kang mangingialam dito, Devon. Anak ko ang sinaktan at kamuntik ng mapatay dahil sa babaeng to. Anya bago sinipa ang pintuan ng silid na yun. Malakas, dahilan para bumukas yun. What the? Nakita niyang nasa kama si Natalie habang ginagamot din ang binting may latay. Tumayo ito nang bumukas ang pinto at nang makita siyang may hawak na patalim, napaatras ito. Hayop ka! Papatayin kita! Isang mabilis na wasiwas ng samurai na hawak. Nakaiwas ito at ang kamang natamaan. Matalim iyon dahil ang foam ng kama ay nahiwa. Are you crazy? Papatayin mo ba ako? Oo, papatayin kita. Sigaw niya at sunod-sunod itong inatake. Huling wasiwas niya ng tamaan ng buhok ni Natalie at naputol iyon sa pinagtalian. Susunod, ulo mo na ang mahulog sa lapag na hayop ka. Please, no, Niana. Please, huwag mo kong papatayin, maawa ka sa akin. Bakit? Nang itulak mo ba ang nanay ko, naawa ka? Nang latayan mo yung anak ko, naawa ka bang hayop ka? Wala akong ginagawa sa'yo pero kademonyohan ang pinapakita mo.
Ngayon mamamatay ka na para matapos na to. No, kapatid mo ko ni Yana. Iwawasiwas na naman sana niya ang patalim na hawak nang mula sa likod, biglang tinawid iyon ng kanyang ama. Mabilis itong pumagitna sa kanila ni Natalie. Si Devon, hindi ito nakaimik. Alam kasi nitong hindi na mapipigilan ng dalaga. Anak, ibaba mo yan. Magkapatid kayo ni Natalie. Kapatid mo siya ni Yana. Huwag mo itong gagawin sa kapatid mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Usal ng kanyang ama. Ampun niyo lang ho yan. Kaya paano ko siya naging kapatid, Tay? Anak ko si Natalie sa kasambahay na nabuntis ko ni Yana. At nang mamatay si Beth, ibinigay niya sa akin si Natalie. Anak namin siya ni Beth sa dating kasambahay ko. Dahan-dahan niyang naibaba ang hawak na samurai. Gulantang at wala siyang ibang nasabi kundi ang mabato sa kinatatayuan niya. Kaya pala, patawarin mo ko anak. Lasing ako nunat. Kumapit si Natalie sa ama niya. Nagkaroon siya bigla ng pagkakataong hugutin ang braso nito at mabilis na itulak ito sa sahig, tsaka sunod-sunod na sinampal. Sinuntok at sinabunutan ito. Halos kalbuhin niya si Natalie dahil sa sobrang galit na nararamdaman niya. Kahit tinaawat na sila ng tatay niya, hindi pa rin siya nagpapigil. Nagdudugo na rin ang ilong ni Natalie dahil sa daming sampal na iginawad niya dito. Nagmamakaawa ang tatay niya pero wala siyang pakailam hanggang siya na lang ang kusang tumayo. Sa huli ay sinipa niya pa ito bago lumabas ng silid. Bago umalis, sinabi niyang parating na ang mga pulis. Hindi na nakatayo ang babae sa ginawa niya. Mukhang tama na yun. At ang huli ay kulungan na rin ang bagsak nito. Hindi na rin naman sumalungat ang tatay niya dahil sa nakitang ginawa ng anak nito sa anak niya. Kaya niyang pumatay para sa anak niya. Kaya niyang gawin ang lahat para sa anak niya. Si Devon, hindi ito nangailam. Ang ugali kasi nito oras na nagsabi na at hindi pa rin nakinig, hahayaan ka na lamang. Hanggang sa pagbalik niya ng hospital para sa anak at nanay, nakasunod lamang ito sa kanya. Tahimik na sumusunod sa lahat ng kanyang nais. Isang linggo matapos makalabas ng nanay niya, umuwi sila ng probinsya dahil iyon ang kanyang nais. Tsaka alam din pala ng nanay niya na hindi ampun si Natalie. Bago nito itinulak ang nanay niya, sinabi muna nito ang lahat. Nasa kulungan na ngayon ang babaeng yun. Siguro dinadalaw ng ama niya. Bahala na ang mga ito. Isang buwan siguro ang nakalipas bago sila pinuntahan ng ama niya para humingi ng tawad sa kanyang nanay at aayusin daw nito ang lahat. Hindi niya alam kung anong magiging desisyon ng nanay niya. Pero kung ano man yun, hindi naman siya sasalungat dito. Sa buong isang buwang iyon ay nasa tabi niya lang si Devon na hindi ito bumalik ng Manila hanggat hindi sila kasama ng anak niya. Si Devon din ang nagpaayos ng lahat ng sira sa kanilang bahay. At ang bukirin, si Devon na rin ang naghanap ng pwedeng magsaka. Masyadong naging mahirap ang lahat sa kanila ng anak niya dahil kay Natalie. Kaya dapat lang na makulong ito at aabutin ito ng ilang taon sa kulungan hanggang sa magtanda. Wag lang talagang mga ilam ang ama niya dahil mag-aaway talaga sila. Sa ngayon, nasa Manila na silang mag-iina. Ang nanay niya ay bumalik sa ama niya dahil sa pagmamakaawa nito. Hindi na raw ito uulit at humingi na rin ng tawad. Parang araw-araw humihingi ito ng tawad. Hindi pa sila kasal ni Devon dahil pinauna niya ang nanay at tatay niyang magpakasal. After a year, bago pa sila. Ang sabi kasi ng mga matatanda, sukob raw iyon at masamang pamahiin. Mag-aagawan daw ng swerte at sa huli, ang matatalo ay mamamatay. Akala niya next month na sila ni Devon. Hindi pa pala. Next year pa pala pero di bali na. Lumipat sila ng tirahang mag-ina sa bagong ipinatayong mansyon ng fiancé niya katabi lang ng bahay ng mga magulang niya. At araw-araw, talagang nai-inlove siya dahil sa pagiging maalaga nito at mapagmahal sa anak nila. Kahit busy sa trabaho, hindi nito nakakalimutang makipagbanding sa kanila ni Malaya. Napakasaya niya dahil noon pa man pala, kilala na siya ni Devon. Siya lang itong sira na nag-iisip ng kung ano-ano. Kasalanan niya kung bakit umabot pa ng ilang taon bago sila nagkasama. Sa pagtatago niyang wala rin naman palang kabuluhan. Tinanong niya si Devon kung nasaan ang magulang nito. Nasa California pala at doon nagbabakasyon. Si Dean Desmond at Dennis ay may sarili na rin daw pinagkakaabalahan kaya madalang na lang ang mga itong magkita.
Pero every first week of the month ay may family dinner na laging inihahanda si Devon na siyang panganay. At hindi pwedeng mag-excuse sa mga kapatid nito sa oras na yun dahil magagalit ang kuya. At ngayon nga ang gabing iyon, siya na nga ang nagluto para sa hapunan. Wala pa ang mga kapatid nito dahil maaga pa. Tulungan na kita, wife. Nagulat siya nang mula sa likuran, pumulupot bigla ang mga braso nito. Naghihiwa siya ng sangkap para sa lengua estofado na kasama sa menu. Wag na, nandyan naman si Manang. Pawis ka na, magpalit ka kaya muna ng damit. Tigilan mo ko, Devon, yung kalandian mo eh. Bulong niya rito. Panay ang paghalik-halik nito sa leeg niya, kaya alam niyang may binabalak na naman ito. Nag-live-in sila habang hinihintay ang kasal dahil hindi na raw kaya ni Devon na malayo sila ng anak niya. Ganon din naman siya. Ewan niya basta, mahal na mahal niya ang taong to. I love you. Bulong nito at sa tuwing sinasabi iyon ni Devon, talagang kinikilig siya. Siguro noon pa man, meron na rin itong nararamdaman. O noon lang na may nangyari sa kanila. Kung kailan man nabuhay ang pag-ibig nito, wala na siyang pakailam. Basta mahal nila ang isa't isa. Yun ang importante. Hello, Daddy? Nagulat siya't hinawi si Devon, ngunit hindi ito umalis sa pagkakayakap sa kanya. That's Desmond. Bulong nito. Kamukha din ito si Devon. Yun nga lang, nakarag attire ito. Sorry kuya. Ate, galing ako sa site. Dumiretso na ako dito. Anito, tsaka ipinatong ang dalang wine sa minibar katabi lang ng kusina. Hi kuya and ate. Ang ganda ng dalagang dumating. That's Dennis, our bunso. Ang sexy nito, talagang napakakinis. Nasaan yung baby nyo? Ngumiti ito at kinawayan siya. Nasa taas natutulog. Wika ni Devon. Gigisingin ko ha. I want to see that little chicks. Anito at tumakbo paakyat ng hagdan. Si Dean malilate daw dahil may inaayos pero sure na darating yun. Ang dami nyo no? Biro niya rito. Oo pero mas marami pa sa amin ang magiging mga anak natin. Wika nito bago siya siniil ng maalab na halik. Mabutit nasa CR si Manang, hindi nito nakita ang kalandian ng fiancé niya. Hey, nangiinggit lang? Stop that kuya. Ani Desmond, tsaka sila tinalikuran. Pikit ka muna. Nakurot niya ito sa tagiliran dahil sa ingay. I love that. Isa pa nga. Bulong nito, tsaka isang mabilis na kagat sa tenga ang iginawad nito. Natawa na lang siya. She loved this man so much. Sino bang hindi kung napaka-perfect na nito?